Hindi ordinaryong recruit lang si Rene Bobet Baterbonia nang pumasok siya sa radar ng Ateneo Blue Eagles. Kilala siya sa buong Mindanao bilang isang rising basketball superstar dahil sa kanyang pambihirang tangkad na 6 feet 4 inches at sa kanyang mga trademark dunks na naging usap-usapan sa larangan ng sports. Ayon sa mga ulat at sa mga programang tumalakay sa kanyang buhay, pinatunayan niya ang kanyang husay nang iuwi ng Davao Eagles ang kanilang kauna-unahang kampeonato sa secondary boys basketball sa Palarong Pambansa 2025, kung saan siya rin ang itinanghal na Most Valuable Player o MVP para sa isang batang lumaki sa simpleng buhay sa Barangay San Nicolas sa Talacogon, Agusan del Sur. Ang basketball ang nakikita niyang pinakamalaking paraan upang matulungan ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama na si Boboy ay nagtatrabaho bilang isang tricycle driver, habang ang kanyang ina naman na si Bebet ay isang tindera ng isda. Kaya naman baon ni Rene ang pangarap na maiahon sila sa kahirapan sa bawat pag-apak niya sa court. Noong June 4, lumipad si Rene patungong Manila para formal na sumama sa training ng Ateneo Blue Eagles. Sa kanilang huling pag-uusap bago ang send-off, nag-iwan pa siya ng pangako sa kanyang ina na hindi muna siya uuwi ng Davao sa loob ng 5 taon hanggat hindi niya nabibigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kapatid at magulang. Kasabay ng pagdating ni Rene sa koponan, marami rin ang umaasa sa pagbabalik ng kanyang makakasama sa training na si Divine Adili, isang 21 years old na Nigerian national at student athlete. Pumunta si Divine sa Philippines para makipagsapalaran, mag-aral at maglaro ng basketball, kung saan marami na siyang pinahangang fans noong UAAP Season 88. Ayon sa statement ng kanyang pamilya mula sa Nigeria, nagbilin din si Divine sa kanyang huling mensahe na magiging maayos ang lahat at patuloy niyang aalagaan ang kanyang mga kapatid tulad ng lagi niyang ginagawa. Parehong hawak ni Rene at Divine ang malalaking pangarap, suporta ng pamilya at magandang future sa basketball bago pa man magsimula ang kanilang conditioning activity na nauwi sa hindi inaasahang insidente. 4 na araw lang matapos ang send-off na ito, bumiyahe ang buong koponan patungong Aurora Province para sa isang pre-season conditioning at team building activity. Ayon sa opisyal na police reports at emergency logs na inilabas ng Dipakulaw Municipal Police Station, dinala ang mga manlalaro sa isang beachfront resort sa Barangay Depulo upang mag-undergo ng mabigat na physical exercises sa dalampasigan. Ang ganitong aktibidad ay bahagi umano ng regular na pre-season preparation ng coaching staff. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nagbago ang sitwasyon nang magdesisyon ang ilang miyembro ng grupo na pumasok sa OpenSea. Ayon sa opisyal na timeline ng incident, bandang 2:40 PM nang magsimula ang emergency dahil sa biglaang pagkawala ni Rene at Divine sa tubig. Agad na naabisuhan ang on-site lifeguard at ang mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO na mabilis na nagresponde sa area kasama ang lokal na pulis at medical responders. Matapos ang halos 30 minutong search and rescue operation, matagumpay na naiahon ng mga swimmers ang katawan ng 2 student athletes mula sa malalim na bahagi ng dagat. Sinubukan pa silang lapatan ng paunang lunas sa Pampang bago sila isinakay sa ambulansya at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ngunit idineklara na silang dead on arrival ng mga attending physicians. Sa unang yugto na ito ng insidente, ang opisyal na tala na inilabas ng mga otoridad ay isang malubhang drowning incident. At walang anumang karagdagang detalye ang ibinigay sa publiko habang sinisigurado pa ang kaligtasan ng iba pang kasama sa biyahe. Matapos ang trahedyang ito sa ospital, mabilis na lumipad patungong Manila ang pamilya Baterbonia mula sa Agusan del Sur noong hapon ng June 9. Agad na dinala ang mga bangkay ni Rene sa isang memorial chapel sa Quezon City, kung saan nagsimulang maglabas ng matinding saloobin ang kanyang pamilya laban sa pamunuan ng koponan. Ayon sa mga ulat mula sa Inquirer at GMA News, labis ang pagkagulat ng kanyang ina na si Bebet dahil hindi man lang daw ipinaalam ng management na magkakaroon ng ganoong klaseng training sa OpenSea. Nagkaroon din ng mabigat na usapin ukol sa delayed communication dahil lumipas pa umano ang higit 1 oras bago formal na nakipag-ugnayan ang universidad sa kanila at nalaman lang nila
ang nangyari nang makatanggap sila ng larawan ng bangkay ng anak mula sa isang tita na nasa Manila. Sa kabilang banda, ganito rin ang naging sitwasyon ng pamilya ni Divine Adili na nakatira sa Nigeria. Sa kanilang mga pahayag sa media, humiling sila ng agarang autopsy sa mga bangkay ng player upang malaman ang eksaktong detalye ng pangyayari. Nagpahayag din sila ng matinding pagkadismaya dahil sa internet at social media reports lang nila unang nabasa ang balita bago sila formal na naabisuhan ng universidad. Ang mga unang reaksyong ito mula sa dalawang pamilya ang naglipat sa atensyon ng publiko mula sa pagiging isang simpleng aksidente patungo sa mga seryosong tanong kung paano pinangasiwaan ng coaching staff ang kaligtasan ng kanilang mga anak habang nasa labas ng university campus. Habang patuloy ang pagdadalamhati sa Memorial Chapel, hinarap naman ng Philippine National Police o PNP at ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagsusuri sa legal at pisikal na aspeto ng insidente. Ayon sa opisyal na autopsy report na inilabas ng mga forensic investigators ng Aurora PNP, ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ni Rene at Divine ay asphyxia by drowning o ang kawalan ng hangin dahil sa pagpasok ng tubig sa baga. Sa kanilang initial statement, nilinaw ng mga otoridad na walang nakitang physical injuries, mga pasa, o anumang foreign objects at weights na nakatali sa katawan ng mga biktima. Kaya naman pansamantalang idineklara ng pulisya na walang indikasyon ng physical foul play sa unang yugto ng pagsisiyasat. Gayunpaman, ayon sa paliwanag ng mga legal experts, ang kawalan ng foul play ay hindi nangangahulugang tapos na ang legal liability ng mga sangkot sa programa. Lumabas sa ulat ng PCG Aurora, partikular na mula kay PO2 Nico Cilindro, na ang baybayin ng Dipakulaw ay nakaranas ng malakas na rip current na may bilis na 5 miles per hour noong hapon na iyon, isang phenomenon na kayang humila ng kahit sinong manlalangoy palayo sa dalampasigan. Dahil dito, ibinaling ng mga otoridad ang investigasyon sa posibleng anggulo ng negligence o pananagutan sa ilalim ng tinatawag na duty of care ng isang educational institution. Tinitingnan ngayon kung nagkaroon ba ng sapat na risk assessment, supervision at sapat na paghahanda para sa emergency medical response ang organizers bago pinahintulutang pumasok sa mapanganib na bahagi ng dagat ang mga student athletes. Dahil sa lumalawak na usapin ukol sa duty of care, napilitang humarap sa publiko si head coach Tab Baldwin sa pamamagitan ng isang video statement na inilabas sa opisyal na Facebook page ng universidad noong June 12. Ayon sa ulat ng Daily Tribune, humingi ng paumanhin ang Kiwi American mentor sa mga naulilang pamilya at hayagang inamin na nakaramdam siya ng matinding kabiguan bilang isang leader, coach at kaibigan ng dalawang PAN-team. Sinabi niya na lubos ang kanyang pagsisisi sa nangyari dahil ipinagkatiwala sa kanya ang paggabay sa mga batang players, ngunit hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin sa huling sandali. Subalit ang emosyonal na pahayag na ito ay hindi naging sapat para sa pamilya Baterbonia. Sa isang panayam, mariing tinanggihan ng ina ni Rene ang paumanhin at sinabing hindi madadala sa simpleng video ang buhay ng kanyang anak kung mananatiling kulang ang mga ibinibigay na detalye ukol sa tunay na sitwasyon sa Pampang. Noong gabi rin ng June 12, matapos ang isang saradong pakikipag-usap sa mga opisyal ng eskwelahan, dinala ang mga bangkay ni Rene sa isang private plane patungong Mindanao. Inilagak ang kanyang lamay sa gym ng Ateneo de Davao Senior High School Bangkal Campus kung saan nagtipon ang kanyang mga dating teammates, kaibigan at guro upang bigyan siya ng huling parangal habang ang kanyang pamilya ay patuloy na naghahanap ng hustisya sa likod ng trahedya. Habang nagsisimula ang pagdadalamhati sa Davao, mas lalo namang uminit ang sitwasyon sa Manila dahil sa mga legal na implikasyon ng insidente. Upang bigyang daan ang isang patas at independenteng pagsusuri, naglabas ng ulat ang News 5 na pansamantalang nag-leave muna sa kanilang mga posisyon sina head coach Tab Baldwin at team manager Epok Kimpo habang isinasagawa ang panloob na fact-finding investigation ng Ateneo de Manila University. Ayon sa pahayag ng universidad, ang hakbang na ito ay para masiguradong walang magiging impluwensya sa mga testigo
at upang mapanatili ang integridad ng buong proseso. Kasabay ng panloob na inquiry na ito, tuluyan nang pumasok ang iba't ibang sangay ng gobyerno upang magsagawa ng mas malawak na parallel investigations. Naglabas ang Department of Labor and Employment ng isang show cause order laban kay Baldwin upang siyasatin ang mga aspeto ng kanyang work permit at ang mismong safety protocols ng athletic program. Sa kabilang banda, nag-issue na rin ng mga subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang Department of the Interior and Local Government o DILG para ipatawag ang mga nakasaksi, kabilang ang mga natitirang players, coaching staff, mga empleyado ng resort, at maging ang bus driver na naghatid sa koponan sa Aurora Province. Ang layunin ng mga otoridad sa puntong ito ay malaman kung may sapat na batayan upang maghain ng mga kaukulang rito ng demanda ukol sa reckless imprudence o iba pang paglabag sa batas. Habang abala ang mga ahensya ng gobyerno sa paghahanda ng mga subpina, isang malaking twist ang yumanig sa publiko nang maglabas ng isang video statement ang estranged wife ni head coach Tab Baldwin na si Eftimia Effie Baldwin. Sa ulat na inilabas ng GMA News at Daily Tribune sa pamamagitan ng kanyang New Zealand barrister na si Tudor Clee, isiniwalat ni Effie na year 2020 pa nang lisanin niya ang kanilang tahanan kasama ang kanyang mga anak para sa kanilang sariling kaligtasan. Ngunit ang mas nakatatawag pansin sa kanyang pahayag ay ang mga naging babala umano niya sa administrasyon ng paaralan bago pa man mangyari ang trahedya sa Aurora Province. Ayon sa statement ni Effie, paulit-ulit na niyang formal na binalaan ang Ateneo de Manila University noong mga nakaraang taon na hindi ligtas ang mga estudyante sa paligid ng New Zealand American coach at iginiit niya na tungkulin ng universidad na alisin ito sa loob ng campus. Sa halip na pakinggan ang kanyang mga hinaing, dumanas umano ang kanyang pamilya ng isang matinding kampanya ng pananakot at pagpapatahimik mula sa mga hindi pinangalanang opisyal upang hindi lumabas ang issue. Mahalagang linawin na ang mga seryosong paratang na ito ay nagmula sa personal na pahayag ni Effie at kasalukuyan pang inaalam ang katotohanan. Dahil wala pang inilalabas na opisyal na tugon o paglilinaw ang pamunuan ng universidad at si Baldwin ukol sa mga akusasyong ito as of the report. Kasabay ng paglabas ng mga mabibigat na paratang na ito, mas naging personal at direkta ang atake sa social media nang mag-post sa platform na X ang anak ni Effie na si Giota Calogero. Ayon sa mga ulat ng GMA News, tahasang tinag at hinarap ni Giota ang naka-leave na team manager na si Epok Quimpo hinggil sa naging reaksyon umano ng management sa mga ginawa nilang paglapit noong mga nakaraang taon. Sa kanyang viral post, binalikan niya ang mga sandali kung kailan nakiusap ang kanilang pamilya na ilabas si Baldwin mula sa mga university dorms para sa proteksyon ng mga estudyante. Inakusahan ni Jota si Quimpo na tinawanan lamang umano nito ang mga seryosong babala ng kanyang ina at hindi binigyan ng kaukulang pansin ang kaligtasan ng mga bata sa loob ng campus. Ang pampublikong komprontasyon na ito ay nag-iwan ng isang mabigat na pahayag kung saan sinabi niya na ngayon ay may dalawang lamay ng kailangang ipaliwanag ang pamunuan ng koponan. Dahil sa mga bagong detalye na ito na lumabas sa internet, ang focus ng publiko ay unti-unti nang lumayo sa mismong dalampasigan ng Aurora at nagsimulang maghanap ng sagot kung may naganap nga bang kapabayaan sa loob mismo ng universidad bago pa man lumuwas ng Maynila ang mga biktima. Ang mga tanong na ito ukol sa naging reaksyon ng management ay mas lalong naging seryoso nang maglabas si Attorney Tudor Clee ng isang umano'y audio recording na may petsang November 29, 2019. Ayon sa mga ulat na lumabas sa Daily Netizen, ang clip na ito ay mabilis na kumalat sa internet dahil naglalaman ito ng pag-uusap sa pagitan nina Effie, Giota at ng isang boses ng lalaki na inaangkin ng kampo ng abogado na si team manager Epok Quimpo. Sa naturang recording, maririnig ang boses ng babae na nagtatanong kung madadamay ba ang eskwelahan sa issue, na sinagot naman ng lalaki ng pag-amin na alam ng universidad na may problema sa coach. Nagkaroon pa ng mas sensitibong bahagi ang pag-uusap nang banggitin ng boses ng babae
na may mga ulat umano ukol sa paglapit o pag-target ng coach sa mga estudyante na mas bata pa sa kanyang anak. Sa claims ni Klee hinggil sa audio, sumagot ang boses ng lalaki na alam niya ang sitwasyon. Nagbigay na siya ng babala na itigil ito at inilarawan pa ang ikinikilos ng coach bilang isang uri ng sakit. Gayunpaman, sa mga ganitong uri ng sensitibong usapin, mahalagang bigyang diin ang disclaimer na hindi pa independent na nabe-verify ng mga otoridad ang authenticity ng audio. At hindi pa rin formal na napatutunayan kung sino talaga ang mga individual sa recording. Kaya naman, nananatili itong isang unverified allegation habang patuloy pa ang pagsusuri ng publiko at ng mga investigator. Dahil sa mabilis na paglaganap ng audio recording na ito sa internet, agad na naging sentro ng atensyon ng media ang kampo ng management upang makuha ang kanilang panig. Ayon sa mga ulat mula sa News 5, sinubukan nilang hingan ng direktang pahayag at paglilinaw si Team Manager Epoch Quimpo ukol sa authenticity ng kumakalat na file at sa mga seryosong paratang nina Effie at Giota. Subalit, pinili muna ni Quimpo na huwag magbigay ng anumang substantive o detalyadong reaksyon habang mainit ang sitwasyon sa publiko. Sa pamamagitan ng isang maikling text message na ipinadala sa mga reporters, sinabi lamang ni Quimpo na hindi siya nasa tamang posisyon upang magkomento ukol sa mga lumalabas na akusasyon sa social media. Sa aspetong legal at ayon na rin sa mga eksperto, ang ganitong uri ng pagtugon ay isang karaniwang hakbang at hindi dapat ituring na isang pag-amin sa kasalanan o kaya naman ay isang tahasang pagtatanggi. Ito ay isang neutral na posisyon habang may gumugulong pang mga opisyal na legal na pamamaraan kung saan mas pinipili ng mga sangkot na idaan ang kanilang mga opisyal na pahayag sa mga sworn statements sa harap ng mga otoridad sa halip na sumagot sa gitna ng ingay sa internet. Matapos ang pagtangging magkomento ng management sa media, ang bigat ng usapin ay tuluyan nang lumipat mula sa social media patungo sa mga opisyal na sangay ng hustisya. Ayon sa mga pinakahuling ulat mula sa GMA News, formal nang iniutos ng Department of Justice o DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI na pangunahan ang isang malalimang pagbaklas sa timeline ng buong pangyayari. Ang hakbang na ito ay naglalayong paghiwalayin ang mga unverified internet rumors at ang mga konkretong ebidensya na pwedeng tanggapin sa korte. Kasabay nito, ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang Department of the Interior and Local Government o DILG ay nagsimula na ring magpadala ng mga opisyal na subpina sa mga resort staff sa Aurora, mga lokal na opisyal ng barangay, at maging sa bus driver na nagdala sa kupunan sa beach. Ayon sa mga investigators, ang mga sworn statements na ito ang magiging pinakamatibay na barometer upang malaman kung may naganap bang paglabag sa Anti-Hazing Act o kung may sapat na batayan para sa kasong reckless imprudence resulting in homicide dahil sa posibleng kakulangan sa risk assessment at medical preparation habang isinasagawa ang conditioning activity.